Tapos yan lang yung style ng birthday niya. Mayroon pa mga palistalis, mayroon pa mga dress code, mga palistalista pa kayo. Sana po lahat pinapasok nyo. Kahit sinong, bakit mayroong tao pa sa gate? Nagbabantay. Para saan yun? Ah, ba't mayroon pang tao sa gate po nagbabantay? Buksan nyo ang gate, buksan nyo yung hindi kayo pahiya. Mayroon pang dress code, mayroon pang, okay lang yung dress code, okay lang. Pero yung may tao sa gate, pag wala sa listahan, hindi pinapasok. Pambihirang birthday. Hindi kayo nahiya sa ginawa ninyo. Pagkatapos ng isang issue na naman. May katanungan lamang ako dito sa nangyaring problema sa birthday ni Papa Joms. Kawawa naman si Papa Joms. Talagang itinapat nyo pa talaga sa birthday ni Papa Jomar. Hindi ko alam kung anong klaseng utak mayroon kayo. Totoo na mayroong mga sagutan. Totoo na mayroong mga bashing na nangyayari nung nakaraan. Pero hindi ba pa pwedeng isang tabi na muna natin yan pagdating dito sa kaarawan ni Papa Jomar? Dahil nakalipas na yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito yung personal, no, na dapat sana nirespeto natin yung selebrasyon ng birthday ni Papa Joms. Kasi kapag nagse-celebrate ka ng birthday, ipinapakita mo yung tunay, pinapakita mo yung suporta mo doon sa taong nagdiriwang ng kanyang kaarawan na hanggat maaari ayaw mong masisira ang kanyang selebrasyon. Pero ang nangyayari ngayon dito, hindi lamang masisira yung selebrasyon ng birthday ni Papa Joms, mahahaluan ng kontrobersya, madadamay pa ngayon sa galit ng iba itong si Papa Joms dahil sa ginawa nyo. Could you imagine? 16 years old na anak ni Ate Yangmi, hindi nyo pinapasok dahil lamang sa mga alitan nyo noon na dapat sana hindi nadadamay yung bata tapos malayo pa ang pinanggalingan? Ganun ba kayo talaga mag-isip? Minsan napapaisip na rin ako kung talaga bang may puso kayong kalingap eh. Kaya nga ang katanungan ko rito, bakit ba kayo nasa komunidad ng kalingap? Bakit ba kayo nasa Jomcarl? Hindi ba dahil sa nakita nyo yung pagtulong? Hindi ba dahil sa nakita nyo na may mga nababago ang buhay? May mga tao na nagkakaroon ng kasiyahan sapagkat tayo ay nagbubuklod na iisa, na nagkakaisa kahit na mayroon tayong pagkakaiba. Pero sa ginagawa nyo, lumalabas na para lamang sa pang sarili nyong interes, yung inyong mga ginagawa. Hindi nyo na pinalampas pati yung birthday na yan. Pati yung bata, dinamay nyo pa. At dahil dyan, ano nangyari? Hindi lamang nasira ang birthday ni Papa Joms. Kung hindi, patuloy nyo pa siyang sisirain dahil siya ang sasalo ng mga bala na ginawa ninyo. Yan ang mangyayari. Talaga bang supporter kayo? Pinahamak nyo yung tao Pinahamak nyo si Papa Joms. And, anong klase kayong taong mag-isip? Pati bata, pinapatulan nyo. What? Totoo ba? Ganyan ba talaga kayo? Kung ganyan lang din naman talaga kayo ng mga taga-suporta ni Jomar, kung sino man ang gumawa nun, better na umalis na lang kayo. Sapagkat madadamay lamang sa inyo yung sinusuportahan nyo, yung inyong iniidolo. Kakayanin ba ng sikmura ninyo na maaalala nila yung birthday ni Jomar na nagpaiyak ng isang bata na pinaalis na nanggaling pa sa malayo, hindi nyo pinapasok, hindi kayo nakapag-coordinate, at kung ano-ano pa ang ginawa ninyo? Kailangan pa bang mamalimos, makipag-usap sa inyo kahit sila Kuya Bal, ang dami nyong i-check? Kaya nando doon o wala sa listahan yan, kaya sumobra man ang makain o kung ano man yan, hindi kayo mamumulube. Isa pa, ang Jomcarl ay nasa kalingap. Dapat sana, nirespeto nyo na lang para kay Jomar, para kila Kuya Bal, para kila Ate Edna, yung ganung pagkakataon. Pero ang ginawa nyo, pero anong nangyari? Nag-walkout sila Kuya Bal, nagpunta na lang sa Bagasbas para matapos na ang inyong problema. Maganda ba ginawa nyo ngayon? O ang tanong, alam ba ni Papa Jomar? Kahit sabihin natin alam ni Papa Jomar baka ang nangyari kaya hindi na makakibo dahil sa napasubo na sa inyo. Napasubo na sa inyo si Papa Jomar. Kahit na gutom na yung tao, si Papa Jomar sa sarili niyang birthday, hindi siya sumusubo ng pagkain. Bakit? Kasi napasubo na sa inyo. Doon pa lang, nabusog na siya. Doon pa lang, baka nabusog na sa eksena. At ngayon, ang mangyayari niyan, pagkatapos niyan, magpapaliwanag na naman si Papa Joms. May iipit yung tao. Dahil kahit ako, kagaya ni Berador, naniniwala ako na hindi idadamay ni Papa Joms yung bata, yung anak ni Ate Yangmi, na hindi makapasok sa kanyang kaarawan. Naniniwala ako na ganun ang tamang pag-iisip. Ganun dapat mag-isip. Pero hindi kayo yun. Hindi kayo yun.
Nandito kayo sa Kalingap dahil nakita nyo yung pagtulong, yung inspirasyon na nangyayari dito sa komunidad. Pero anong ginagawa nyo? Malayo na. It's not the real essence of Kalingap. Na pati bata ay madadamay sa pinagagagawa nyo. Pati si Kuya Bal nag-walk out. Sila Ate Edna. Yan ba ang gusto nyong iregalo kay Papa Joms? Na mapapanood natin yung birthday ni Papa Joms, ang ganda-ganda, celebration na ganito, bongga sa loob, no? Pero sa labas, may nangyayaring kakaibang eksena. What? Dapat sana isinantabi muna natin kung ano man ang ating hindi pagkakaunawaan. Huwag idamay yung bata, huwag idamay sa ganitong klaseng sitwasyon dahil nadadamay si Papa Joms, nasisira ang kanyang imahe at siya ang numero unong mababash dito ngayon. Paano ngayon? Masama rin ang loob ni Papa Bal, nila Ate Edna dahil sa ginawa nyo. Paano ngayon ipapaliwanag yan ni Papa Joms? So, siya na naman ang magpapaliwanag ngayon. Tapos, supporter kayo? Ganyan ba? Kalimutan nyo na yung nakalipas sapagkat hindi tama. Hindi tama yung ganyang pag-iisip. Sa totoo lang. Ako nga nung kinasal ako kinalimutan ko ang lahat. Kahit yung mga ex ko nakapunta sa araw ng kasal ko, sa reception ko, nabusog silang lahat, yung mga ex ko na yan na isang lamesa na may kapasidad na 12 katao, nandoon silang lahat. Kinalimutan na namin yung aming mga naging problema sapagkat ito ay araw ng aking selebrasyon. Yun dapat. Hindi nyo alam yun? Pag hindi nyo alam yun, mag-resign na kayo bilang tao. Hindi kayo tao. Ang tawag sa inyo, mga hayop. Yun lang. Sayang. Sinayang nyo yung birthday ni Papa Joms.